Narito ang ilan sa mga tips para ikaw ay makapagtipid na ng iyong pera dahil tandaan mo, nakakapagod magtrabaho para kumita ng pera. Pero mas nakakapagod yung hindi mo alam na saan na ang pera mo. Unang-una sa ating listahan ay magbayad ka gamit ang cash kaysa credit card. Lalo na kung ikaw ay papasok sa mall, tapos ikaw ay bibili ng mga bagay na syempre, yung una, nasa listahan mo, pero gagamitin mo ang credit card mo, nako, panigurado, kapag lalabas ka sa mall, yung dadalin mo or yung mga madadala mo ay yung mga bagay na wala sa listahan na overspend ka. Bakit? Kasi nga, nagre-rely ka sa credit card. Iniisip mo, okay lang, kasi nga naman, mababayaran ko naman ito para naman to sa aking sarili. 'Di ba? Kumbaga, nagja-justify ka doon sa mga expenses or doon sa mga items na binili mo dahil nga credit card ang iyong ginamit. Para ikaw ay makatipid, you have to make sure gumamit ka ng cash. Pero kung ikaw ay credit card, you have to make sure lang yung credit ay mababayaran mo at the end of the month yung buong amount. Hindi yung, nako, minimum lang. Kasi nga ang credit card, compounding ang interest dyan. Pangalawa, alamin ang pang-araw-araw na gastos at ganoong halaga ang palaging dalhin sa pitaka. Yes, kung ikaw ay nagtatrabaho, 'di ba, nagko-commute, alam mo na yung daily expenses mo. At syempre, yun lang yung meron ka sa pitaka mo. Bakit? Para maiwasan mo na ikaw ay mapagastos kapag meron kang ekstrang pera na nakikita sa iyong wallet. Para ikaw naman, habang buhay, hindi na lang palaging walang laman ang wallet. Palagi na lang sinasabi, buti pa ang pera may tao pero ang tao walang pera, 'di ba? Para ikaw ay makatipid talaga, kailangan talaga dito may disiplina ka. So yung laman lang ng wallet mo, syempre, yung pang-araw-araw na gastos mo lang. Syempre, 'di ba? Nararanasan po natin 'yan na kapag sahuran, madami pang laman. Pero after ilang araw lang, naghihingalo na ang pitaka ng isang tao. So, para ito ay maiwasan, dapat saktong pera lang ang laman ng iyong pitaka para ikaw ay makasurvive sa isang araw ng iyong pagpapasok sa trabaho mo. Pangatlo, iwasang gumastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Yes, kaya hindi nakapagtipid ang isang tao dahil napupunta yung pera na pinaghirapan niya sa mga bagay na hindi naman talaga niya kailangan or sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Ngayon, you have to define ano ba yung mga bagay na talagang kailangan mo at yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Of course, di ba? Alam mo na yun maaari ka namang mabuhay dun sa mga bagay na hindi mo kailangan. Ngayon, kapag ikaw talagang ipaglalaban mo, kailangan ko tong bilhin. Syempre, di ba? Wala ka talagang matitipid. Kaya, iwasan na ikaw ay mag-spend sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Pang-apat, bago umalis ng bahay, kumain ka muna. Yes, lalo na kung ikaw ay merong aasikasuhin, 'di ba, sa isang lugar or meron kang pupuntahan na talaga namang aabutin ka ng ilang oras, tapos yung budget mo kakapiranggot lang. Tapos, kumbaga, iniisip mo, bahala na, mangungutang na lang ako or kung meron kang dalang credit card, gagamitin ko na lang ang credit card. Ngayon, syempre, tayo po ay mga tao, syempre, di ba, lalo na Pinoy, talaga namang matatakaw tayo. Meron tayong nakikita, kwek-kwek, fishball. Syempre, barya-barya lang yan. Pero kung gusto mo talagang makatipid, then you have to make sure na, busog ka na. Para doon sa mga maliliit na gastusin sa daan or doon sa mga pupuntahan mo, hindi ka mapagastos. Ngayon, kung meron kang matipid dahil busog ka na, then meron kang pera na pwede mong ipunin. At ang panglima, mag-ipon kahit maliliit na halaga araw-araw. Yes,
tandaan po natin, yung pera na ating kinikita, pinaghirapan natin yan. Kaya nga, wag mo namang waldasin lahat. Maaari ka namang makapag-ipon talaga ng kahit na maliit na pera. 10 pesos, 5 pesos isang araw, yes, maliit lang na halaga, pero kung binibigyan mo ng importansya, yung bawat sentimo, yung bawat piso na iyong kinikita, syempre, magtitipid ka talaga. At ngayon, kung ikaw ay nakapag-ipon na, maaari mo yung mapalago pa. So, syempre, magsisimula po yan sa pagkakaroon mo ng disiplina sa pagtitipid mo ng iyong pera.